Napatay sa pamamaril ang isang pulis sa driveway ng isang lodge sa Pasig. Dead on the spot sa kanyang puting SUV, si SPO2 Ernesto Sanchez. Habang kritikal sa ospital ang babaeng kasama niya sa sasakyan. Base po sa paunang investigasyon ng Pasig Police, pinagbabaril ng 4 na armadong salarin ang mga biktima habang nasa loob ng sasakyan na nasa driveway ng lodge. Dinisarmahan pa ng 2 sa kanila ang mga gwardya sa lodge. Tinutugis na ang mga salarin na nakatakas luna ng itim na sasakyan. Wala pang pakayag ang pamunuan ng lodge kaugnay sa pamamaril. Sa mga sandaling ito mga kapuso, makapiling natin live sa pamamagitan ng telepono ang hepe ng Pasig City Police, si Police Senior Superintendent Orlando Yebra Jr. Colonel, magandang hapon. Welcome sa QRT, sir. Magandang hapon, Emil, at sa iyong mga taga-baybay. Hepe, unang-una, kamusta po ang isinasagawang pag-iimbestiga ng Pasig Police kaugnay dito sa pagpatay kay SPO2 Sanchez, sir? Emil, sa ngayon, tuloy-tuloy ang aming investigasyon at may mga follow-up kaming ginagawa dahil sa mga leads na rin na nakuha. Pero may tinututukan kami na anggulo dahil parang lumalabas ay work-related itong motibo sa pagkakapaslang kay SPO2 Sanchez. Colonel, unang lumulutang sa mga balita, yung anggulong love triangle na posibleng may kinalaman dito sa krimen. Ngayon po ay work-related. Ano ho ang mas umaangat na anggulo o motibo sa inyong investigasyon, sir? Actually, lahat ng posibleng anggulo ay tiningnan natin, hindi lang sa love triangle, sa kanyang personal na buhay, business or may kaaway at yung work-related na sinasabi ko. Pero mas lumalamang na nasa work-related ang posible na dahilan nito o motibo dahil na rin sa sobrang tagal niya sa anti-drug unit ng Southern Police District. Sir, para malinaw lamang, pakidetalye lamang yung mismong insidente. Pareho hubang nasa loob ng premises ng lodge yung sasakyan po ng mga suspect at ng biktima nang mangyari po yung krimen, sir? Opo, unang pumasok sa driveway ng lodge yung sasakyan ni SPO2 Sanchez at habang hindi naghihintay siguro na may ayos yung paparadahan, ay naghintay muna sila. Yun naman ang pagpasok din ng isang itim na Toyota Revo at tinabihan yung kanyang puting Fortuner. Mula dun sa sasakyan na hindi na bumaba yung nasa passenger side na gunman at mula doon ay pinutukan na itong si SPO2 Sanchez habang siya ay nagmamaneho. Habang yun namang isa na nasa yung driver ng Revo ay bumaba at pumunta sa bandang likuran na nagpaputok din papunta kay SPO2 Sanchez. So, hindi na nagawa pang bumaba or makatakbo itong si SPO2 Sanchez dahil doon mismo habang sila ay nakaupo sa loob ng sasakyan ay doon na sila pinagbabaril. Ito pong mga suspect, Colonel Yebra, sinubok po ba ng ating mga pulis, maging ng mga security guard ng lodge na mahabol o nakakunan ho ba ng impormasyon yung gamit na sasakyan nitong mga suspect, sir? May mga nakuha tayong statement na at yun nga yung CCTV recordings kaya may mga pinapollow up tayo. Plus nagbabacktrack din tayo doon sa mga huling mga natrabaho nitong si SPO2 Sanchez dito sa Taguig and Southern Police District area. But actually, Emil, kagabi din ay nagkaroon sila ng bypass operation at natapos yun ng 9 p.m. ng gabi. Kaya mula nung 9 p.m. hanggang 11 to 15 ay pumunta siya rito sa Pasig para siguro makita o makipagkita dun sa isang babae na kasama niya sa loob ng sasakyan. At isa rin sa titingnan namin yun, yung naging trabaho nila kagabi. Yung profile, sir, ng mga suspect dahil batay sa mga paunang ulat, dinisarmahan ng mga suspect itong gwardiya ng lodge. So hindi ho mga pangkaraniwang mga gunmen ito, hindi ho pangkaraniwang grupo. Ano masasabi niyo rito, Colonel Yebra, sir? Yan, kaya nga isa yan sa talagang tututukan natin dahil mukhang may kapabilidad
dahil sa gamit nilang armas at kanilang sasakyan plus yung number of perpetrators na gumawa nito. Pero yun namang mahabang armas na dinala nila or pinakita ay hindi naman ginamit sa pagbaril dito sa mga biktima, kundi isang 45 at isang caliber 9mm lang ang ginamit. Pero kung titingnan ang mga galaw at yung precision ng kanilang execution, talagang sasabihin natin na marurunong ito kung kaya't nagawa nila ng mabilis at nakatakas din sila ng mabilis. Meron ho bang nababanggit sa inyo, Colonel Yebra, ang mga naulila ni SPO2 Sanchez na mga banta sa kanyang buhay bago po mangyari ang krimen kagabi, sir? Nakausap ko na kanina yung asawa niya na isang pulis din at nakatalaga sa Camp Bagundiwa na itong si Ernest Espioto Sanchez ay naging biktima na rin ng ambush noong 2014 at hindi lang siya napuruhan noon pero may tama siya. Pero sinasabi ng kanyang asawa na noon ay talagang maraming tumatawag at nagbibigay ng death threat sa kanya pero lately ay wala na itong nababanggit. Pero ganun pa man, kahit na medyo may katagalan na yung pangyayari na yun, yes. Babalikan din namin ulit yun. Nakaugnayan na ba, Colonel Yebra, ninyo o ng mga investigador sa kaso, ito pong kasama ni SPO2 Sanchez na nabaril? Yung mismong biktima na si Miss Josebel ay hindi pa namin personal na nakakausap dahil ang humaharap pa lang sa amin ay ang kapatid at ang nanay niya. Pero susubukan ulit namin mamayang gabi or bukas ng maaga kung pwede na namin makuha na ng statement itong kasama niya para makapagbigay din ng dagdag impormasyon kung saan, bakit at anong nalalaman niya dito. Ano po ang kalagayan ngayon na Colonel Yebra nitong babae na ito, sir? Please. Stable na siya. In fact, ang tama niya sa katawan ay daplit lang, 2. Pero medyo masama ang tama niya sa kanyang legs, sa 2 paa niya. Mukhang ang sinasabi ay nabali ang payata ng Colonel, isang paa. Yes. Yes. Balikan ko lamang, sir, yung motor vehicle information ng sinasabing getaway vehicle na Toyota Revo nitong mga suspect. May plate number daw na XAY567. Kamusta, sir, yung pagka-truck nyo rito? Ito ho ba'y nalocate na ng Pasig Police, sir? Tama yan. Yan nga yung numero ng kanyang registered plate. At yan ang pinuntahan ngayon dahil na-verify na namin yung nagmamayari at kung saan ang address. Yan ay pinuntahan na kanina ng mga tao ko pero medyo may kalayuan. Naghihintay pa ako ng feedback sa naging resulta. Mga kapuso, ang hepe ng Pasig City Police, si Police Senior Superintendent Orlando Yebra Jr. Sir, maraming salamat. Magandang hapon and good luck, sir.